Atin ng lupang ito, punitin ang sedula. Pangit naman, no? Pinapangako ko na mamahalin kita sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, at sa lahat ng hamon ng buhay. Ikaw ang aking inspirasyon, aking kasama at ang aking kaibigan habang buhay. Sa harap ng Diyos at ng ating pamilya, aking buong sinasabi, ikaw ang aking tadhana. Pinapangako ko na nandito lang ako palagi, susuportahan kita sa mga bagay na gusto mo, basta wag lang yung sa ikakapahamak mo. Ako ang magiging sandalan mo. Hahawakan ko ang iyong mga kamay at palagi lang sa iyong tabi. Lalong-lalo na sa mga oras na ako'y iyong kailangan. Pangakong hanggang dulo mamahalin kita. Unang-una sa lahat,
nagpapasalamat ako kay God kasi binigay ka sa akin. Mahal, hindi man ako perfect. Hindi man ako perfect na partner kasi minsan pasaway ako. Pag minsan hindi nakikinig sa mga sinasabi mo. Mahal, ayokong mag-promise sa'yo kasi ang ang promise minsan di naman nagagawa. Kaya mahal, umasa ka na magiging mabait at mabuti akong asawa at ama sa inyo ni Ayla. From love at first sight to walang hanggang pagmamahal. Love you. Kasla, kasla ka ano lang nga, sikog-sikog ka, pero look at you now. I love you. Mama will do everything for you. Just have fun. I love you very much. I know you did mistake, but you're doing very well. I love you. You and Ading, Mama will love you very much. Today is your day. I want you to be happy, enjoy. Don't think about I love, we are here. I'm always here for you. Always remember that. Mama love you very much, okay? You promise to Mama you finish your study. Yeah? Okay, I love you. Enjoy. Hello Arnold. It's very nice to be here today. Have a lovely day and I hope you enjoy everything that happens today. It's very nice to be here from the United Kingdom and it's my first Filipino wedding and hopefully your only Filipino wedding for you. Thank you very much. Thank you, Ma. Thank you, Daddy. It's okay. It's okay. Love you. I love you. It's okay. It's okay. It's your day. Oh, may bagak. You say, thank you is enough for me. Thank you is enough. Thank you, Ma. I love you. I love you. Okay. Okay. Thank you, Daddy. That's all right. Thank you for having me here. Yes. Let's have fun. Anak, Shen. Iba na ang mundo mo. Wala ka na sa puder namin. Sana maging isang mabuting ina ka at asawa. Kung kailangan mo pa rin si Mama, nandito pa rin ako. Open pa rin ang tahanan para sa iyo. Pero kung ngayong iba na ang mundo mo, yan, wag kang, siyempre, sa una pa lang, wag kang maghahanap wag mong aasahan yung mas, ang tawag doon, kumbaga kung ano yung meron muna, siya yung siya yung pagtiyagaan mo or
Ay, yun lang. At sana huwag kayong lahat ng problema, kung magkakaroon man ng problema, pag-usapan ng maayos. Yun lang, anak. Anak ko, total, nadakatan, dapat sangwin yon. Nagiti ko ayon. Ano man bilang nga dati problema nga dumteng, magtungtungan yon, tano ka. Kasi lang, na nga dapat mag-aaway. Yun lang ti ko ha. Siyempre, yung pag-aaway, nandyan yan. Pero dapat inaayos na kaagad. Mag-idadan sa init ng ulo. Tingnan mo sa amin ni mama mo. Kunting away. Mamaya, ayusin na. Ganun lang. Total, nasabi naman ni mama mo yung mga iba. Kung kailangan nyo ng tulong, pumunta ka lang sa amin. Yun lang. Siyempre, wala na akong masasabing marami. Basta, malagaan mo ang pamilya mo. Iwas sa away. Yun lang naman ang ng nag-iiwalay ng mag-asawa, yung mag-aaway. Dapat ayusin ka agad. Ha? Happy wedding, anak. I love you. Hanggang doon lang. Siyempre, thank you. God. Thank you kasi kahit nagkamali ako, tinanggap nyo pa rin. At parang sa pagkakamali na yon, binigyan niyo ako ng pagkakataon na mag-aral ulit. At thank you kasi nandyan pa rin kayo kahit na nagkaroon na ako ng anak agad. Ako pa rin naman yung bunso nyo kahit na meron na akong asawa. Yun lang. Thank you. Okay, group hug po kayo. Group hug. Okay, kiss mo si mami. Kiss mo si mami. Tapos si daddy. Okay, kiss mo po siya.
Lugluto sa wedding ng minamahal natin na si Arnel at Shen, at patuloy na samahan po tayo ng ating Panginoong Diyos sa selebrasyong ito. Magandang umaga sa ating lahat. Mga minamahal sa Diyos, tayo ay naririto upang ipagdiriwang ang pag-ibig at buhay, upang ipahayag na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan upang italaga ang ating buhay sa Kanya at sa kapayapaan ni Kristo at ang pakikipisan ng Espiritu Santo, at ang ating kapwa ay sumasainyo. Kami ang aming pagdalo sa isang puso na ito ay pagkakaisa sa tawag ng Diyos tungo sa pagtatayo ng isang tahanan at sa pagbibigay kaganapan sa isang buhay. Ang pag-asawa ay kasing tanda ng sambayanan ng tao. Ito ay pinakamataas na antas ng ugnayan sa buhay ng tao. Ito ay itinakdang likas ng Panginoong Diyos sa ating pagiging lalaki at babae. Ang pagiging ama ng Diyos ay ipinapahayag sa pamamagitan ng ugnayan ito. Ang pagdiriwang na kung saan ipapahayag ng lalaki at babae ang hangaring maging isa ay tinatawag sa ating lipunan na kasal. Para sa isang mananampalataya, ang gawain ito ay hindi isang panoorin lamang, kundi ito ay isang pakikilahok sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Ang kasal ay kinikilala ng mga tao bilang isang pinakamataas na yugto sa pagmamahalan ng lalaki at babae. Ang pangako ng taus-pusong katapatan, ang kapahayagan ng pinakadakilang hangarin. Ang ganitong ugnayan ay sadyang napakabanal, kung kaya't hindi maaring magpasiya ng padalos-dalos. Ito ay nangangailangan na masusing kaisipan at kalayaan. Sa araw na ito, sina Arnel at Shen ay humaharap sa kanilang kasambahay, kaibigan at iglesia upang ipaalam sa lahat ng kanilang kapasyahan magsama sa habang buhay. May pagnanasang magtatag ng isang tahanan at pagbibigay kaganapan sa buhay. Sino po ang maghandog kay Arnel at Shen sa isa't ang magbibigay at magdadala sa kanyang pag-iisang dibdib? Ang aking pagmamahal ay inaalay ko na sa iyo. Buhat noon ang mga nararanasan nating kabiguan at tagumpay, kalungkutan at kagalakan, ang nagpapatatag at nagpalalo sa ating pagmamahal sa iyo. Kaya ngayon, sa harap ng ating Diyos, mga magulang, mga kapatid at mga kaibigan, aking inaalay sa iyo ang aking buong buhay at pagmamahal sa diwa ng pagpapatuloy na ugnayan natin sinimulan. Ito po ay ang pagbibigay ng pilak para kay Shen at Arnel. Ang pilak ay sagisag ng pagpapala ng Diyos kina Arnel at Shen, hindi upang gumamit ng sariling kapakanan lamang, kundi upang ibahagi sa kanilang kapwa bilang tanda ng kanilang pagiging katiwala. Nandun po ang mga
ang mga pilak na ito bilang aking pagtatalaga ng sarili para sa iyong kapakanan. Pati na rin sa ating hing ay bahagi ang buhay sa iyo. Tinatanggap ko ang mga pilak na ito bilang sagisag ng malugod na pagkikiisa sa tungkulin ng pagtatag ng sambayanan na kasama ko. Mula sa unang panahon, ang singsing ay sagisag ng pag-iisang dibdib. Bilang isang bilog, ito ay sagisag ng pag-ibig na pangako ninyo sa isa't isa. Shin, iyong tanggapin ng singsing na ito bilang tanda ng pagmamahal ko sa iyo at bilang pagpapatibay ng mga pangakong binigkas ko sa iyo magpakailanman. Amen. Iyong tanggapin ang singsing na ito bilang tanda ng pagmamahal ko sa iyo at bilang pagpapatibay ng mga pangakong binigkas ko sa iyo magpakailanman. Basahin ko po sa inyo ang banal na kasulatan na matatagpuan sa isinulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 24. Ganito po ang sinasabi sa English. Submit to one another out of reverence for Christ. Wives or wife, submit yourself to your own husband as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. This is the word of God. Sa isang nananampalataya, ang banal na kasulatan ay gabay na nagtuturo sa isang paglakad na ninanais ng Diyos. Napakaloob dito ang kaganapan sa buhay at kaligtasan, kaya't nararapat na isang tahanan ito ay saliksikin upang ang kapayapaan ng Diyos ay maging ganap at siyang magsilbing panulat sa kanilang pagsasama. Naimbag na bigat tayo aming kakabsat. God is good. And all the time. Congratulations to our sa ating ikakasal ngayon, sina Shen at Arnel. At nung tinawag ko yung dalawang pastor na sila sana ang magkakasal kina Arnel at Shen. Then, sa kanilang pagkabisi, ang isa ay mag-interview sa aming mga pastor in our renewal as a local pastor in the United Methodist Church. Doon po nag-interview yung isang pastor or our district superintendent. Kaya ninanais ng ating Panginoong Diyos na sa ganitong kaparaanan at sa ganitong pagkakataon ay maaari nating pagbuksan ang ating isipan upang makinig sa banal na kasulatan o sa salita
na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sa aking binasa kanina, in Ephesians chapter 22 or 21 to 24, sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Epeso na sa mga mag-asawa, submit to one another out of reverence for Christ. Mapapaigting po natin yung kagalakan kapag sa ating buhay, pinunta po natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Then, mararanasan po natin ang kagalakan, pagmamahalan, at sa ganitong pagkakataon, we are the foundation of God's grace. Una, the foundation of love. In Ephesians chapter 5, verse 22 to 24, sinasabi niya dito, the mutual submission and a mutual respect to the wife and mutual respect to the husband. Makikita po natin dito na sa ating paglago ay magkakaroon pa tayo ng pinakamatinding pag-ibig sa ating paglilingkod sa isa't isa at paglilingkod in your wife, paglilingkod in your husband. Nakatuon po o naka-foundation po ang pagmamahalan sa ganitong pamamaraan. Wives or wife, submit yourself to your own husband as you do to the Lord. Sino po sa inyo ang ikinasal na at nag-submit ng wholeheartedly sa husband or wife? Makikita po natin dito, mga kapatid, kung gaano tayo kaigting o rinirespect po natin the importance of communication, pagtitiwala sa sarili, pagtitiwala sa isa't isa, at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, love in action. Puro kamad lang sa o, awan met iti mar-aramida. Puro kamad pangako, madimut nga ar-aramiden, dayjay nga pangako. Kasjay iti panakipagpasit tayo, wenno panangobra tayo, iti actions tayo bayad ti panagayat tayo. Kit ni Arnel Kenishen, kit in counseling na, ni nagpa-counsel da, ni Pastor Ay, at imbaga na kanya na, nga iti kadakwada nga panagparang yu iti maysa ken maysa, bayat iti panagsurusuro yu nga maaramidan, dayjay in pangako yu akas agbalin nga gasawa. Kit punana dito ay iti Ephesians chapter 5 verse 25 to 27, husband, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up to her. Si tayo, or we are the church. Ni Apo Diyos iti mangi paay kada tayo iti daytoy nga panagayat tayo iti bagi tayo akas may nga church. Then adto iti puso ken panunod tayo nga ni Apo Diyos iti agtultuloy nga mangyarako kada tayo akas ay ayaten tayo iti bagi tayo
ay tintaymutid niya ang Diyos. Di may katlo, the mystery of marriage. Ito Ephesians chapter 25 verse 28 to 29. In the same way, husband ought to love their wife as their own bodies. He who loved his wife loved himself. Ang paniniwala ng United Methodist Church according to the sacraments of the church ay dadalawa lamang po ang aming sakramento. Ang Holy Communion and the Holy Baptism. Itong wedding na ito ay sakramento na ng the other sect. Isa sa mga alam natin, ang 7 sa mga sakramento ay nasa Roman Catholic. Yun po yung kinabibilangan ng marriage, the sacrament of marriage in the Roman Catholic. Pero dito sa ating iglesia, sa United Methodist Church ay dalawa lamang po. Then, sinasabi niya dito, a sacred and covenant, a lifelong commitment that requires constant nurturing and renewal. Marirenew po yung vows ng bawat isa kung hindi pa sila kasal o sa kasalukuyan pa lang ng boyfriend and girlfriend ay natapos na yung chapter na yun. Magpapanibagong chapter sila sa as a couple, as a husband and wife. Then, our encouragement to them is to prioritize each other, both physical and emotional. Kay Shen at Arnel, sana sa inyong pagmamahalan at sana sa inyong pakikipag-isa sa Panginoon ay madama ninyo ang pinaka masayang mag-asawa. Hindi lamang sa pinakamatagal na relationship ninyo, kundi the strong foundation of your relationship. Gawin ninyo yung mga bagay na tinuturo dito sa church, ang pananalangin, both each other, panalangin kayo. Then, Bible study together. Then seeking guidance from your mentors or from your parents. Then magpatawaran tayo sa isa't isa. Kung may pagkukulang man, maayos nyo ito. Then prioritizing communication and resolving conflicts constructively. Sa ating panghuli, ni-encourage ko kayo na in every Sunday, maglingkod kayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang every Sunday, kundi araw-araw. Araw-araw sa pagkikipag-isa ninyo sa Panginoong Diyos. Then, the importance of cherishing and nurturing in your relationship. I hope this sermon is hopefully na makatulong sa inyo sa inyong pakikipag-isa ngayong araw na ito. And may God bless you and keep you abundantly. In Jesus' name, Amen.
Then, sa susunod po, ang paglalagay ng belo at tali. Ang belong ito ay sagisag ng biyaya ng Diyos na siyang gumawa sa lahat ng araw ng ating buhay. Isinusuklog ito sa inyong dalawa bilang tagapagtunay ng ating Diyos ang salinan ng kanyang biyaya ang inyong gabay sa inyong buhay ngayon at magpakailan. Ang tali ay isang bigkis na sagisag sa inyong lubusang pag-isang bibig. Kalakip ito ang sagisag ng Diyos ang siyang nagbibigkis sa inyo, kaya siya lamang ang Diyos ng inyong buhay ngayon at magpakailan. Ang kandila po. Sagisag na biyaya ng Diyos na siya ang ilaw ng sanlibutan. Malaliman ng iyong daanan dahil sa mga pagsubok sa buhay, siya ang magsilbing ilaw ngayon at magpakailan. Yan mo kami ng pangunawa, kahinangunan at kalayaan, upang matupad namin ang iyong patnubay at pagkikisa sa amin, upang matulad namin ang kabuluhan ng walang hanggang pagmamahal. Mga magulang po ng Arnel. Ang aming nalalaman ang kahirapan ng buhay kaysa kanila, kaya aming hinihiling sa iyong katapatan upang magkasama silang umunlad sa ilalim ng iyong mapagpalang pagmamahal. Sa kanilang bagong kaya na taglay ng kalayaan at pagmamahal na kailangan nila. Ihanda mo kami na makipagbahagi ng aming karanasan at kaalaman sa kanila habang kami ay humahango ng aral sa kanilang karanasan. Gawin mo kami isa sa kanila sa pamamagitan ng iyong pagmamahal. Ang pagsindi ng kandila ay isang kandila, isang buhay, isang pag-asa, isang pagmamahal, isang mithiin, isang pagpapahalaga. Ang mga kandilang ito ay sagisag na biyaya ng Diyos na siya ang ilaw ng sanlibutan. Madilim man ang inyong dadaanan dahil sa mga pagsubok sa buhay. Siya ang nagsisilbing ilaw ngayon at magpakailanman. Iginawad ng Panginoon sa inyo ang kasalan, kalakasan upang matupad. Sa mga ninang, mga minamahal na ninong at ninang nina Arnel at Shen, ay tumingin sa inyo bilang pangalawang magulang ng kanilang pagsasama. Nawa ay patuloy kayong magsilbing huwaran sa kanila. Mga kakupan, tulungan. Mga kapatid, naririto si Arnel at Shen na ngayon ay Ginoong at Ginang Arnel Pantalyon. Ang inyong pagdalo sa kasal na ito ay nagpapatunay ng inyong pagmamalasakit at hangarin sa kanilang tahanan. Nawa ay patuloy ninyong antabayan ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Nataglay ang pagmamalasakit at hangarin na tulad ng pinapakita ninyo ngayon. Dinggit po natin ang pagpapayo ng mga magulang ni na Arnel. Shen Arnel, sana magmahalan kayo lagi lagi unahin si Lord sa buhay niyo. Sana kung may problema, lagi kayong mag-uusap. Pag-usapan lagi. Huwag niyo ipapansin tabi. Lahat napapag-usapan. Lagi ko sinasabi sa Arnel, lagi kumapit sa Diyos. Unahin lagi ang Lord sa buhay mo, sa buhay niyong mag-asawa. Alam niyo naman, ginagawa ko lahat para mapabuti kayo. Kaya sana, huwag yung sayangin yung
yung pagkakataon na pinigay ni Lord sa inyo. Nawa Diyos lagi ang gumabay sa inyo sa lahat ng pangarap niyo sa buhay. Panalangin niyo lang sa Diyos, kumapit kayo sa Kanya. Hindi niya kayo papabayaan. Pinapangako ko yan sa inyo. Pag may Diyos sa buhay niyo, kahit anong gawin niyo, walang mangyayari masama sa inyo. Kayo yung pipili, naglandas ng inyong tatahapin. Kaya sana, kahit anong problema, magkapitan kayong dalawa, magdasal kayong dalawa sa Diyos. Laging uunahin at laging uunahin ng ating Diyos. God bless you po. Mahal ko kayong dalawa, lalo ko na siya. Arnel, alagaan mo si siya. May island na kayo sa buhay niyo, kaya hindi na lang yung kayong dalawa yung pangarap yung dalawa. May anak na kayo. Kaya lahat ng pangarap niyo, isipin niyo lagi din yung anak niyo. May anak na kayo dapat unahin. Ang barkada, Arnel, lagi ko sinasabi sa'yo kahit doon pa, may mabuting barkada at may barkadang papahamak ka. Lagi mong unahin ang pamilya mo kaysa barkada. Pag aalis ka ng bahay, lagi ka magpaalam sa pamilya mo. Sa asawa mo, alam mo naman kung paano ako nag-aalala sa'yo pag wala ka sa bahay. Ganun din yung asawa mo. Kaya anak, sana makinig ka kay Papa. Ngayon, narinig niyong lahat, kayo yung saksi. Hindi ko kukonsintihin kung ano man yung bagay na hindi nagagawang mabuti ng aking anak, na si Arnel. Kaya lagi mong tatandaan siya, open lang ako anak. Ituloy mo na akong tunay na ina. Dahil ikaw yung unang babae yung anak ko. Pangalawa na lang kung mag-aasawa na ulit ang aking puso. Kaya, always love each other. God bless you both. Sana magmahalan kayo. Ano man ang maging problema, lagi niyong pag-uusapan. Lahat ng desisyon, dapat, yan, pinag-uusapan din yan. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng yung nandiyan naman, natapos na palang pag-desisyon na ng isa. Mahalin niyo yung anak niya. Hindi man perfecto na maging asawa at inaasi siya ng inyong mga anak. Sana mahalin mo siya, Arnel. Tulad ng pagmamahal namin kay siya. Kasi minahal ko yan si Shed, bunso namin. Ikaw naman, Shed, sana siguro minsan bilang babae, may nagagawa hindi magandang asawa. Masyadong mataray or ano. Pwede mo namang daanin yan sa mga strategy. Kung hindi mo makuha sa isang strategy, pwede mo mag-isip ka ng iba. Para hindi kayo, at saka kung ano, mag-aaway kayo, huwag kayo mag-iwalay ng higaan. Kasi kahit magkaaway kayo, kung iisang higaan nyo, nagbabati pa rin yan sa umaga. Yun lang. At sana maging malusog yung pamilya nyo at mahalin nyo si Ayla, yung magiging mga anak nyo. Mahal namin kayo, lalo na ikaw ang meron. Ano man ang magiging problema, nandito lang kami na mag-adulto. I-celebrate, Panginoon, ang pag-iisang dibdib ni Nashen at Arnel. Tunay nga pong napakabuti mo sa kanilang buhay, sa kanilang pagsasama, sa kanilang pagiging mag-asawa. Dinadalangin ko, Panginoon, na pagtibayin mo ang kanilang relasyon sa bawat isa at patuloy nawa, Panginoon, na protektahan mo sila sa anumang kung at dadating sa kanilang pagsubok ng mag-asawa. Maraming salamat, Panginoong Diyos,
na tunay nga itong selebrasyong ito na magpapalaganap po sa amin ng magpapaiting sa aming buhay ang pag-iisang dibdib, lalong-lalo na kina Shen at Arnel. Ganun na rin po ang mga kapulungan. Basbasan mo sila at nandirito sila, Panginoon, upang saksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Panginoong Diyos, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapsat kay Kristo, masaksyan tayo iti una Bino may kadwa. Masaksyan tayo kapsat iti daytoy panagsinang da tapnon maibayang da iti nasamkid his. Sana all. Kaya nagsipot tani mangisalakan kayo ang Kristo kunana may adyo dagiti uping nga babasit no may nakanyak di kay pawilan nida na dagito isuda dagiti agtagikway ti pagarian ti Dios. Dawatat narod kada kayo maawakan niyo ti Dios Ama babaen kinako tayo Hesus Kristo tapno ti adu nga kinaimbag na ti paay nanto kini Ayla iso mabunyagan iti kanayon na panakapmuna ti parabor na tapno iso agbalin na may kariakamkaman tinasantuan ng Iglesia ni Kristo Jesus. Nararat kayo, nakabalin kinagnanayon na Diyos, dawatin mikin ka, nagapoy kinagnanayon na kinaimbag mo, kitaan kumani, Ayla, kinipalubos mo, babae, tulong ti Espiritu Santo, at kalinayan kumay ti pamati, siraragsak iti nanama, kinagramot kumay ti ayat, at biyak kas iti agtamay ka nga nadalos. Dan tamu sumrat kuma kasi babalagi hindi biya kamasakbayan. Kapag kina Kristo na ako. Amen. Kagayam kan kakapsat, kayo nga naganak, Mr. and Mrs. Pantalyon. Kaya kalagi tininong kanina. Ngayon natin tininong kanina na po. Makitayag yung mantip limayaw. Yan. Katuan na kayo, managbabayag pa lang. Kung katuan na kayo, nga pangpatakkel, iti panakamo, kinasirip, iti namuralan, na panagbiyak, kanda tumabay. Tatati sa lunsud ko, nakasagana kayo kaday, kakabsat, nga ninong kanina, na mga ramit kadigitian yaman nga responsibilidad, para iti pagayatan, ano pagkimbagan, dito yung obing, iso ni Ayla. Kariyo kakabsat na apay nga tabang iti sumumbat. Antay nga ituluyan anti sumumbat. Tinapateknikat tayo. At kayo ti saksi. Ulitek. Dagiti pagribingan iti na Kristyanuan nga pamati hindi pa nakaisuro ti sasaw niya po Diyos. Kanda dumapay na pagribingan uri na pinansyaan. Nakasakana kayo ng mga ramid? Diti kang runaan na, may kayong marot, ano diti kapunahan niya. Kakabsat, tingin niyo diti sa ti Ebanghelyo kasing surat ni San Marcos.
Kadinyet dagiti kuana dagiti ubing nga babasit tapno sa giden na ida ket dagiti adalan inung tanda dagiti nangit katakwada. Ngem na Jesus ang naparagsakan iti nakita na ida ket kinunana bayan nyo dagiti ubing nga babasit no may kakanya. Di kay pawilan ida tayo. Kas trabahadores ti Apo ti Salinong United Methodist Church bunyagan ta ka Ayla itinagan ti Ama ti Anak ket ti Espiritu Santo. Amen. Sige. Kadi tayo tinadya man nakabaliin nga mangilisi kada kayo ti panakay ti Kulyo ken mangidatak kada kayo nga wan pakapilawan nyo ti sanguanan ti dayak na uyugay na kinaglaw sa rago. At ako may ti kinadayaw, kinadayag, kinaturay, itaket ket nanayon na wan patinggana. Tinagat ti Ama ti Anak ket ti Espiritu Santo. Amen. Sa kapsat, nagpasag ti bunyan, mabalin yung ito pinit. Okay, so mabalin yung picture taking.
amok nga malemen. Kaya pasensya kayo, natatuyak ako nga nakatugaw, tagaw-awira karon nanayak pa'y babysitter pa'y ti apo ko. Ngam happy kakabsat. Tatangarot kakabsat, welcome kayo amin nga makipagdangdangay, makipagragragsak, iti pamilya, mi kat agyaman na kakabsat, welcome sa inyong lahat. Dito na lang po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Masasabi ko lang po, magsaya po tayo ngayong araw. At welcome po tayong lahat dito sa salunam. Maraming salamat po. Once again, in behalf of Mr. and Mrs. Arnold Sian Mangkalion, nais pong iba namin ipamahagi at ibatid ang aming pasasalamat sa lahat po ng nagbahagi ng kanilang oras, talento, at treasure para kay Arnel and Sian. Wala muna pong magsasabi, kuhanan muna po ng sure. Mamaya na po. Okay? Mamaya po tayo magsabi, bibigyan po tayo lahat ng time. Talento at treasure lalo na upang mabuo at may bahagi ang pinakahihintay na araw for Arnel. Ito na yung oras upang ibahagi ninyo ang inyong pagmamahal for Arnel and Sian.
once again sa lahat po ng our generous relatives natin, especially para kay Shen and Arnel. Maraming salamat for sharing your blessings. Okay, at this point in time, bago po tayo dumako sa ating eating time, gusto ko na pong marinig ang isang mensahe galing din sa principal sponsors natin. Walang iba kundi ang mahal nating Mama Mayor, the Honorable Ronely Baltoribia. Both of you, congratulations and best wishes, and to the parents. If there is one special gift that you could offer in this world, para yan kay anak nyo, dahil iti pinagkasalit at tangagsapa. The local government unit of Villaverde will help you out with the legitimation, iti birth certificate, iti ubing nyo. Gaming kada tayo aming apo at datoy, uray no yung pausar ti lalaki, ti apelido na illegitimate at ti ubing no handa nga nagkasal. So to both of you, the best gift ever is getting married today para iti anak niyo. All of us, tembal lahat daw kada tayo aming apo. Yes, thank you so much. And kasi parang kailan lang po yung kapatid ko po, kasama kong matulog sa kwarto. Kaagaw ko sa mga gamit. Tapos ngayon ikakasal na. Kinasal na. Gusto ko lang sabihin na sobrang proud ako sa'yo. Hindi ko man laging nasasabi, pero mahal na mahal kita. Alam mo, kasi parang hindi lang basta kapatid yung turing ko sa kanya, kasi siya yung tinuring ko rin pinaka best friend ko. Kasi yung mga hindi ko nasasabi kila mama, sa kanya ko nakakwento lahat. Yung katulad ng pag may mga example, yung may mga gala ako na hindi ko nasasabi. Siya yung nakakaalam. Message ko naman sa kanilang mag-asawa. Alam ko na hindi madali ang journey nyo para makarating dito. Pero masaya ako na nakikita ko na masaya kayo at nagmamahal. Ngayon, magsisimula na kayo ng bagong buhay. Siguraduhin mo lang na happy ka. At Arnel, alagaan mo yung kapatid ko. Wala na akong kaagaw sa mga gamit. Nalalagim namin pinag-aawayan kung ano. Yun lang. Yun lang po, maraming salamat. Thank you so much, our maid of honor, for being so emotional today. Okay? Thank you so much. Inhale, exhale. Straight to the message at that time. Dati prepare ko nga message kanya. In ko alat ati Englishan tano. Mawatang namin. Today is such a special day, not just because we're celebrating the love between Arnel and Shen, but because it's a moment that marks the beginning of a beautiful journey for them both. Kuya, I watched you grow, learn and become the
person you are today. And I'm so proud of the man you become. To see you find someone who makes you so happy is truly a joy. Then, welcome to the family. We're so lucky to have you. I wish you both a lifetime of love, laughter, and happiness. May your bond grow stronger with each passing day. Cheers to the new chapter ahead and the beautiful future you will build together. Thank you very much for letting me speak to you, Salamat. Do you know what? This is my first Filipino kasar, and it is fun, fun, fun. Naraksak, naraksak, naraksak la unay. Salamat for making me so welcome. Every day here in Kawaldasan, I magna. I magna to Ibong, I magna to Macbitin, I magna to Sawmills, I magna to Cabal 1, I magna to Bitterwin. Everybody I pass says hello, smiles and waves. Here, Kawaldasan in Villaverde has become my kayak place. And you, Arnel, are very lucky to live in such a magical place. Salamat to everybody who has built this Damara. It is wonderful. But today is all about Arnel and Shen. It was 2 years ago in 2023 that I first visited the Philippines with Edna and had a chance to meet the Valdez and Barcosi family. As soon as I see Arnel, I think, what a handsome Nataraki young man. I think whoever marries Arnel will be a very lucky lady one day. This day is today. I have looked and watched Arnel with my Dagiti Mata. My eyes are not Filipino eyes. My Dagiti Mata are United Kingdom Dagiti Mata. Looking at Arnel, I like what I see. I have listened to Arnel with my Dagiti Laipayak. My ears are not Filipino ears. My Dagiti Laipayak are United Kingdom Dagiti Laipayak. Listening to Arnel, I like what I hear. Sangapule nama ibaga Kenny Arnel. Maisa. Arnel will be a very good husband. He will be a good family man. Dua. Do not start a fight with Arnel. He is strong and determined, and he will win. Mayat. Talo. Arnel is a joker. He finds things funny. I even see him laughing at me. Upa. Arnel gets on well with people. He is good company. Lima. If I was a boss, I would say to Arnel, Arnel, come and work for me. Arnel will say, why should I work for you? I will say, Arnel, you are reliable. Arnel, you are fair. Arnel, you work hard. Inem. Arnel is sensitivo. So look after him well, Shen. It is very hard being a husband. Pito. Arnel's mother, Inang, has worked in Singapore and the UK for many, many years.
since Arnel was a small boy. I know that it has been very hard and emotional to say goodbye when Mum has had to finish a visit here in Calvaudazan. Wallow. Do carry on playing basketball, Arnel, because you are so good at it. Sham. Always remember, Arnel, that your dad, Tatang, who loved you so much, will always be looking down on you, wishing you the best in life. Sanapula. Arnel and Shen, may you both never lie, cheat or drink. If you must lie, lie with each other. And if you must cheat, cheat death. And if you must drink, drink with us. Drink with me. From me, Robin Christian, to you, Arnel Pantaleon, I raise my glass of the finest Scotch whisky all the way from the United Kingdom. Cheers to you both. Thank you very much. Salamat. Thank you so much. Wonderful day as we bless Arnel and Shen. Thank you for the food that we are going to partake as we say, bless us, O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy goodness, through Christ our Lord. Amen. Hapon sa inyong lahat. Gusto ko lang mag-thank you. Gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng bumuo nito. Kay Mama Edna sa pamilya. Wala nang umpisa na kasi umiyak eh. Basta, thank you sa lahat ng tumulong, pumunta, at nakisayaw, ano. Thank you, basta thank you. Naimbag na malintay amin na po. Thank you, amin nga nakaumay kay kasarami, thank you, ma. Thank you. Okay, maraming salamat po. And of course,